kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes. Curry shoes, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Houston Rockets ay kasalukuyang hindi pa pinag-iisipang magbigay ng maximum extensions para sa guard na si Jalen Green o center na si Alperen Sengun. Parehong nakatakdang maging restricted free agent sina Green at Sengun pagkatapos ng 2024-25 season. Sinabi ni Charania na parehong nakatanggap ng mga offer mula sa Rockets sina Green at Sengun, ngunit maaaring kailangang subukan ng mga bituin ng Houston ang free agency upang makuha ang maximum na kontrata. Ang deadline para magdesisyon sa extension ay sa Lunes. Magsisimula ang regular season ng Rockets makalipas ang 2 araw laban sa bumibisitang Charlotte Hornets. Si Green ay kasalukuyang nakatakdang maglaro sa 2024 to 2025 season sa ilalim ng $12.5 million na club option, habang si Sengun naman ay may $5.4 million na club option para sa kampanya. Pareho silang kwalipikado para sa 5 taong rookie extension na nagkakahalaga ng humigit kumulang $225 million. Kung sakaling pumirma ang isa sa kanila para sa halagang iyon, sila ang magiging unang manlalaro na makakakuha ng rookie max extension mula noong ginawa ito ni Bam Adebayo ng Miami Heat noong 2020. Si Sengun na nagtala ng career high na 21.2 points at 9.3 assists noong nakaraang season at nagtapos sa ikatlong pwesto sa Most Improved Player voting, ay ilang beses nang nagpahayag sa mga reporters ngayong off-season na interesado siyang pumirma ng extension sa team. Nag-uusap kami, gusto kong makuha ang kontrata at sinusubukan nilang makipagnegosasyon sa amin, sinusubukan naming makipagnegosasyon sa kanila, sinabi ni Sengun sa mga reporters noong huling bahagi ng Setyembre. Maganda ang usapan, aayusin namin ito, may oras pa kami at sana ay magtagumpay kami. Samantala, sinabi naman ni Green na nagtala ng career high na 5.2 rebounds kada laro at nakaranas ng pag-angat sa opensa sa huling bahagi ng 2023-24 season kay Jonathan Feigen ng Houston Chronicle na siguradong gusto niyang mag-extension, ngunit nakatutok siya sa paparating na season imbes na sa susunod niyang kontrata. Ang pangunahing focus ko ay ang season sa harap ko kasama ang mga manlalaro na kasama namin, makarating sa playoffs at magtagumpay hanggat kaya namin, sabi ni Green kay Feigen. Binuo namin ang pagkakaisa ng team kung sino kami. Yan ang pangunahing focus ngayon at aayos ang lahat sa tamang panahon. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang superstar ng Suns na si Kevin Durant ay kwalipikado para sa isang bagong contract extension ngayong season at ang pinakabagong balita ay nagpapahiwatig na meron na siyang plano para sa agarang hinaharap. Sa isang kamakailang paglabas sa NBA Today ngayong linggo, ibinunyag ng league insider na si Shams Charania kung bakit mas gusto ni Durant na maghintay muna bago pumirma ng 2 taong kontrata. Simulan natin sa future Hall of Famer si Kevin Durant, ani Shams. Siya ay kwalipikado para sa extension, ngunit sinabihan ako na hindi magkakaroon ng extension para kay Kevin Durant. Mayroon siyang natitirang 2 taon sa kanyang kasalukuyang kontrata, ngunit kwalipikado lamang siya para sa isang taong $60 million na extension ngayong off-season bago ang deadline sa Lunes. Sa susunod na summer, magiging kwalipikado siya para sa halagang higit sa $120 milyong. At doon talaga nakatutok si Durant at ang Suns. Pareho silang nakatuon sa pagkakaroon ng kasunduan sa 2 taong saklaw, hindi sa 1 taong extension. Pinirmahan ni Durant ang isang 4 na taong $194 million na kontrata kasama ang Brooklyn Nets noong 2021. Ngunit nasa payroll na siya ng Suns matapos niyang ipilit ang kanyang paglipat papunta sa West noong 2023. Bilang isang veterano at NBA journeyman, walang nakakaalam kung hanggang kailan mananatili si Durant sa Phoenix, ngunit mukhang handa ang parehong panig na palawigin ang kanilang pagsasama sa mga darating na taon. Bilang isang 6 feet 11 inches sharpshooter na may mahusay na ball handling at walang sawang dedikasyon sa laro, hindi nakapagtataka kung bakit napaka-epektibo ni Kevin sa basketball. Ang kanyang mahahabang braso ay mahusay sa pag-shoot laban sa mga depensa at ang kanyang payat na pangangatawan ay tumutulong sa kanya na makalusot sa masisikip na espasyo sa ilalim ng ring. Sa kabila ng kakulangan ng tagumpay sa playoffs, maganda pa rin ang vibes sa Phoenix at nananatili silang isa sa mga pinakamahusay na rosters sa liga sa papel. Kung sila'y mananatiling malusog sa loob ng mahabang panahon,
magkakaroon ng pagkakataon na ipakita kung gaano talaga sila kagaling. Ang natitira na lang para sa Suns ay pag-maximize sa talento ni Durant sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kinakailangang suporta at pagpapatupad ng sistema na nagpapalakas sa mga kakayahan ng bawat manlalaro. Sa isa pang extension na nakataya, may oras pa ang Suns upang mapahusay ang koponan at tugunan ang ilan sa kanilang mga kapansin-pansing kahinaan. Sa sumunod na balita naman, kahit wala si Steph Curry, matagumpay na tinapos ng Golden State Warriors ang kanilang walang talo na preseason sa Chase Center matapos talunin ang Los Angeles Lakers 132-74. Mula umpisa hanggang dulo, ipinakita ng Warriors ang kanilang ganap na dominasyon. Lumamang sila ng 18 puntos sa pagtatapos ng unang quarter, 26 na puntos sa halftime, 42 puntos pagkatapos ng tatlong quarters, at natapos ang laro na may 58 puntos na kalamangan. Nagpakita ng balanseng opensa ang Warriors kung saan 6 na manlalaro ang nagtala ng double figures sa puntos. Si Jonathan Kuminga ang nanguna sa iskor na may 17 puntos, kasunod si Brandon Podziemski na may 16 na puntos at plus 39 plus-minus rating. Si Bronny James ay nagsimula para sa Lakers at nagtala ng 17 puntos sa 35 minutong paglalaro na may 7 of 17 shooting. Ito ang mahalagang bagay sa panalo ng Warriors sa preseason. Una, pagbabahagi ng bola. Sa kabila ng pagkawala ng kanilang starting point guard, naging maayos ang ball movement ng Warriors mula sa simula. Ang kanilang unang 5 baskets ay may assist at nagtapos sila sa unang quarter na may 15 made shots for 14 assists and 1 turnover. Nang umabot sa halftime, meron na silang 28 baskets at 21 assists. Kahit nabawasan ang assist numbers sa ikalawang kalahati nang magpahinga si Draymond Green na natiling maayos ang galaw ng bola para sa Warriors na nagtapos na may 37 assists sa 51 made shots and 13 turnovers. Nakakuha rin sila ng 36 na puntos mula sa 28 turnovers ng Lakers. Pangalawa, transition trace. Isa sa mga pangunahing punto ni Coach Steve Kerr sa preseason ay ang pagbutihin ang laro ng Warriors sa transition, sa opensa at depensa. Sa unang quarter pa lamang, ipinakita ng Warriors ang kanilang pagiging banta sa transition game, lalo na sa 3-point shooting. Halimbawa, matapos makuha ni Buddy Hield ang isang loose ball mula sa mintis ni Bronny James, mabilis niyang ipinasok ang bola kay Gary Payton II sa kaliwang kanto na agad namang binalik ni Payton kay Hield para sa isang corner 3. Ilang sandali pa, nakakuha si Payton ng rebound at hinanap muli si Hield para sa isang open shot, ngunit pinasa ni Hield kay Podziemski para sa isa pang tres. Pangatlo, pangingibabaw sa loob ng paint. Kilala man ang Warriors sa kanilang 3-point shooting, pinangunahan nila ang laro sa pag-atake sa paint. Sa 36 na puntos nila sa unang quarter, 22 ang nanggaling sa paint. Umabot sa 66 na puntos ang kanilang first half total, kung saan 42 dito ay mula sa loob ng paint. Ang magandang galaw ng Warriors nang walang bola ang nagbunga ng mga magagandang scoring opportunities sa ilalim. Sa unang pag-atake ng Warriors, nakakuha si Andrew Wiggins ng free throws mula sa foul malapit sa hoop, at ang unang basket naman nila ay nagmula sa isang layup ni Kuminga. Patuloy na naging epektibo si Kuminga sa pag-atake sa loob gamit ang kanyang bilis at athleticism. Sa unang half, nagtala siya ng 12 puntos nang hindi kinakailangang mag-shoot mula sa labas. May mga gabi na hindi magiging epektibo ang 3-point shooting ng Warriors, kaya't ang pagkakaroon ng mga opisyong tulad ni Kuminga at Wiggins sa pag-atake sa loob, pati na rin si Trayce Jackson-Davis bilang rim runner, ay magiging mahalagang pagbabago sa kanilang laro. Sa huling preseason game na ito, nagtala ang Warriors ng 68 puntos sa paint, 32 higit sa total ng Lakers na 36 na puntos. To love will always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.